pupuntahan ng isang tao pag siya po ay namatay? It's either heaven po or hell. So hoping po, no? Lahat naman po tayo, gusto natin mapunta sa langit. Pero ang nakakalungkot po na katotohanan, hindi po ako nagja-judge kasi po ako rin po ay nagkakasala. Ang masakit po na katotohanan ngayon sa ating buhay, no? Na gusto po natin lahat mapunta sa langit. Pero ang ginagawa natin dito sa lupa, itong impyerno. Mga iba't ibang mga kasalanan ginagawa natin. Pero yun po ay ayaw ng Panginoong Jesus. Ayaw po siya namatay sa cross. No, dahil po mahal niya tayo. Imbis na po tayo yung mag-suffer, imbis na po tayo ay mahirapan. Dahil alam po niya, yun po yung kahahantungan natin mga kapatid. Pero binigay po ng Panginoong Diyos ang kaisang sa kanyang anak na si Jesus Christ. Just to save us po mga kapatid. Imbitahan po kayo ng Panginoon na bumalik at isurrender niyo po ang buhay niyo sa Panginoong Jesus. Ayaw po niya kayong mapahamak mga kapatid. Uulitin ko po, wala po akong ino-offer na relihiyon dito. Dahil wala pong relihiyong makakapagligtas sa isang tao. Marami pong naniniwala na relihiyon ang makakapagligtas sa tao. Mali po yun. Ba't po kayo magpapaniwala sa mga malitutuhan? Kaya nyo rin po na malaman kung ano ang katotohanan kung magbabasa po kayo ng salita ng Diyos. Magbasa po tayo ng Bible dahil araw-araw po, yan po ang kailangan natin. Sabi nga po sa Book of Matthew 4:4 na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang isang tao, kundi sa salita ng Panginoong Jesus. Dahil ang Panginoong Jesus po, siya po ang salita. Kaya kapatid, tinatawag po kayo ng Panginoong Jesus, manumbalik po kayo sa Kanya. Gusto niyo pinibigay niyo po ang buhay niyo sa Kanya. Give your life to Jesus. Give your life to Jesus. Surrender your life to Jesus, mga kapatid. Huwag po nating sayangin ang pagkakataong ito. Dahil kapag ang isang tao po ay namatay, tapos po ay hindi siya sumampalataya sa Panginoong Jesus, impyerno po ang punta niya. Pag nandun na po ang isang tao na namatay na walang pananampalataya sa Diyos, pag siya po ay nasa impyerno na, wala na po siyang pag-asa. Kaya kung madalas niyo pong naririnig yung salitang habang may buhay, may pag-asa. Yes, napakabuti ng Diyos sa buhay po natin. Bakit? Kasi po, hanggang ngayon, humihinga ka pa. Hanggang ngayon, buhay ka pa. Hanggang ngayon, nakakakain ka pa ng masasarap na pagkain. Hanggang ngayon, nakikita mo pa ang creation ng Diyos. Di ba napakabuti ng Diyos sa'yo? Wala kang sakit. Yung iba na nasa hospital, gumagamit na lang ng oxygen para huminga. Pero ikaw, nandyan ka pa. Nakakarinig ng salita ng Diyos. Yan po ay ang pagmamahal ng Diyos sa inyo. Nagpapaalala na mahal ka niya. Nagpapaalala po na tanggapin niyo po siya bilang inyong Diyos, tagapagligtas ng inyong buhay po. Hindi po ako namimilit dito, pero ginagawa ko lang po kung ano po yung pinapagawa ng Panginoong Jesus sa akin. Maliit na short testimony. Hindi po makakapagligtas sa inyo yung kayamanan ninyo. Hindi po makakapagligtas sa inyo ng kahit ano pa yan. Only Jesus can save you. Napakahalaga po sa buhay natin ngayon, mga kapatid, yung kaligtasan. Nakakala po ng lahat, pag namatay ang isang tao ay sa langit agad. Hindi po natin alam, mapa sa pamilya po natin, mapa sa mga anak natin, mapa sa mga kamag-anak po natin. Hindi po natin alam kapag namatay sila, ay sa langit po sila. And even ourselves po. And even sa sarili mo, hindi mo alam kung saan ka mapupunta kung hindi ka po nananampalataya at nagtitiwala po sa Panginoon. Sa ngayon po sinasabi ko po ito, hindi ko po kayo ginajudge na hindi po kayo mapupunta sa langit. Pero I just want to inform you everyone na ang daan po pupunta sa langit ay ang Panginoong Jesus lamang po. Wala na pong iba. Kaya ngayon po, no, really...